Hi guys! So, back to normal na dito malapit sa amin. Open na ang ating mga shops. Oh, that's scary. So, bibili kami ni Sanel ng cheese. Mag-walking kami guys. Ayan, marami ng tao sa labas. You also like this cat, right? Yeah. So, konti lang ang mga vehicle guys. Motorcycle lang marami. Motor. Bili tayo ng cheese. Cheese. Hi guys, dito ako sa Hotel Visit Kathmandu. Basang-basa ako guys. Kasi minute ko si Cecil. Kasi paalis na siya. Nice siya. Simple lagi kay siya. Pag-hi sa akong vlog. Mura ni mong dala? Mura na. Lami lagi ni magdala eh. Ano bro, bila ka ro bitaw ka? Unsa man imuha? Unsa may sulod ani? Nindot lagi ni. Bago ni? Oo. Pwede ram go ka di magdala kay makapalit ra mo ka dito uy. Ang achar ni sana. Ang ni sana. Mao di ay. Okay ra di ay uy. Uy guys, grabe ka ulan. Nagmotor ako kay nagtipid ako ng pamasahe. Nabasa hinuon ko guys. Grabe ang ulan. Mag-video unta ko sa gawas. Sarado pa guys ang mga tindahan. Talagang wala pang masyadong tao talaga. Siguro tumunta yung sa nakailis na ko. Nakabihis na ako kaya hindi na ako nag-cancel. Uy, kain daw kami guys ng Ang ingay naman dito tukpa. Wala pa kaon si Cecil. Wala pang kain si Cecil mula kaninang umaga. Na-excite ito. So mag-Dubai na si Cecil guys. Mag siya doon trabaho. So yung mga anak niya ay naiwan sa kanyang mother-in-law. Pwede rin gawas-gawas. Pag namoy motor, 10 o'clock. Ay, ito man ito akong iubanan. Naghapit siya, sarado pa ang paan. Ito may kalimati nga vegetable market. Dito, nagkuhan. Nagkatong natin. Nag-scratch. Ano mo nag-scratch? Ang hotlang. Kari pasal, open. Open ito. Ano di ang nang-ski mart. Close pa. Babok to pa. Chicken to papiro. More nangyari din ako. Hoy. Madam na to. Wala ko naman na piro. Ka na ang pinasangkate ro. Ang koko sa telepono. Hindi ko siguro ang excitement ko. Kulihan ka ng nasabot-sabot. Sabot-sabot ang anxiety na ro. Nag-rally, nanana, nasunog. Kasi dili na. Napakaganyan punta na ito na po. Guys, so inaantay namin ang order ni Cecil. Dito siya nag-check-in guys sa Hotel Visit Kathmandu. And then etong area na ito ay malapit na sa airport. Siguro mga 5 minutes lang to sa airport. Ayan, so mga hotel na ito dito guys. Puro na mga hotel ito dito. Ayan. Dito nag-check-in si Cecil.
Hotel Durbar Square. So, maraming mga hotel na dito malapit. So, umulan kanina guys. Basang-basa ako. Uy, Ginoo. Nagmotor lang ako kasi mahina pa man yung ulan kanina pag alis ko. Tsaka mahal ang taxi guys, 500. Yung motor, 200 lang. Sabi ko, magmotor lang ako. Uy, sus, Ginoo, paglabas ng Britsayala guys, lumakas ng ulan. Ay, nag-raincoat kaming dalawa. Nag-share kami ng raincoat ng nung driver. Pero yung sapatos ko at ang aking pantalon ay sobrang basang-basa. Ngayon, basang-basa ang aking sapatos. So, ihatid ko si Cecil sa airport. Tapos, uwi na ako, guys. May pinadala si Judy na peanut butter at saka sardinas. So, ito yung sinadya ko dito. Tapos, makita din si Cecil. Mahatid ko siya. Kasi si Cecil lang, guys, ang nagpunta dito sa Kathmandu. So, ngayong gabi ang kanyang flight. Tapos, kaninang umaga siya dumating. Nagpatatak pa siya ng kanyang mga papers. Tapos, napunta siya ng agency. So, andun na guys ang kanyang asawa sa Kuwait. Tapos, sumunod lang siya sa kanyang asawa. So, ayun. Good luck, Cecil. Mamimiss ka namin. So, video ulit ako mamaya, guys. Lang siya na hotel, pero na siya, guys, decent na hotel. Maliit lang ang kanyang mga kwarto, pero okay na siya. Yun ang kanyang kitchen, lobby. Ito yung kanyang kainan. Si Cecil. Ha? Ako at yan ang nagdako. Ang unsa? Mumutay, guys. Layo kayo, taka-video. Pag-isa para ba? Kita na doon din nagsaba-saba. Hindi ang gawas mo pag dili ulan. Una sila katong kape yung tanga kuhan dito, lami kayo magkapi-kapi mo. Pa-sure kung lami. Mahal lang. Naman sila kung wala sa maker. Kanang maker, lami din na. Wala sa din. Tukpa, guys, tukpa. Ilan pasok nyo? Bili si Cecil ng gamot, guys. Dalhin niya sa Dubai. So, ito yung sitwasyon. Ha? Kuwait. Kuwait, di ay. Dubai. Kuwait. So, ito. Open na ang curfew seal. Hindi ko maintindihan ang curfew nila dito, guys. Marami mga tao. Yan. May mga sasakyan, pero mingaw gihapon, guys. Wala masyadong sasakyan. Ayan. So, dyan si Cecil. And then, ayan. Doon ang main road. Bili siya ng... Para glowing skin siya, Sai. Guys, andito na kami sa airport. Si Cecil. Maraming tao, guys. Maraming tao. So, siya lang ang papasok. Dito lang ako. Ito yung luggage na. Isa lang naman po. Alas 6. Maaga siyang, guys, maaga pa. 6:30 na. 6:30 na pala, guys. Tama lang. Kasi pa yan siya doon, maglinya-linya, mag-fill up ng mga documents niya. So, ingat ka doon, Sil. Chat-chat na lang pag day off, pag day off. Gusto pa magkape, oras na dihay. Gusto niya magkape, wala mong kape dito sa... Wala, dito. Pero, wala, ayun na. Dito ka magkape pag makasulot na ka sa immigration, ay ka mag-chill-chill. Dito. Magpila-pila pa ka, maglinya ka pa sa immigration. So, ayan guys, uwi na ko after. Ipapasok ko lang si Cecil. Mag-ingat ka doon. Work hard. Ka doon, Cecil, mag-ipon ka.
pagbalik niya. Makauwi sa Pilipinas. Para makabakasyon ng Pinas daw guys. Mag-ipon siya doon sa Kuwait. O sige, ingat ka doon ha. Amping! Amping! Ipakita ako. Sil! Sil! Uwi na ako guys. Nakapasok na si Cecil doon sa entrance. So, sana walang maging aberya sa immigration. Andun naman lahat na ng kanyang mga kailangan, mga requirements niya guys. So, busy ang airport. Pero sa labas, doon sa main road guys, wala masyado. Mingaw. Pero dito sa airport guys, busy. Ayan, busy yan lahat guys. Daming tao. So, uwi na ako guys. Ingat ka doon, Sil, sa Kuwait. Mamimiss ka namin. I also want to go. Gusto kong mag-abroad, guys. Nakakamiss ang feeling. Laki ng braso ko sa blouse na to. Uy! Open na open. Dapat pala yung sleeveless lang ng ganito, no? Ang tawag dito. So, kakauwi ko lang, guys. So, ang curfew ay schedule pala sa umaga. Parang 6 to 8, ganun, or 5 to 8. Tapos ngayon, hanggang 8 p.m. lang na allowed na lumabas sa mga tao at mag-open ang mga tindahan. So, may ibang tindahan na naka-open sila kahit after curfew na guys. Kasi kanina paglabas ko, maraming tindahan ang open. Kailan ba ako lumabas? Kanina or kahapon? Hindi ko na matandaan. Kahapon pala yung lumabas ako. So, ang tawag dito. So, kakauwi ko lang guys. Gusto ko lang mag-thank you sa bigay ni Judy na taga Chituan. Pinadala niya kay Cecil. Ayun. Ayan guys, ang kanyang bigay. Peanut butter from, ano ito guys, Abu Dhabi. Ayan, oh. Arabic. Ayan. Super happy ako guys. Tapos ito, oh my God. Cream cheese. Isang mega sardines. Tsaka mga chocolate guys. Ayan. Ayan, white date chocolate pala ito. Oh. Thank you, Judy. My Judy pie. Kunafa. Ito ay chocolatey dates din. Ito ay ayan guys, ang sarap nito guys. I like. At may ano, bag. Ito ay parang ano siya, yung patsi, no? Sa Dubai. Ito ay chocolate dates. Thank you, Judy.
Thank you so much, Judy Pai, Cecil, sa pagdala. Bawi na lang ako sa iyo, Judy. Soon, bawi ako sa iyo. So, ayun guys, maraming army sa paligid at mga pulis. May nakita akong isang truck kanina. Tapos yung ambulansya. Itong si Kali, yung si Kali nakatakas kanina. Buti na lang nahuli agad namin ni brother-in-law, guys. Pinaligiran namin siya dito sa may room. Wala siyang kawala. Hinawakan ko siya. Tapos, naputol kasi yung binili kong leash. Dapat pala hindi yun ang ginamit ko na ano sa kanya. Na pagtali. Dapat yung ano pala talaga. Yung iron. Ay, yung ang tawag dito, yung kadena talaga, guys. Ay, ingay ni Kali. Masarap yung peanut butter, guys. Compare sa mga peanut butter dito sa Nepal, masarap talaga ang galing sa abroad. Creamy. Yung tawag dito. So, hindi pa nakauwi si Santosh, guys, kasi wala pa rin mga public transportation. Wala pa rin pasok. So, we'll see kung kailan nila i-resume. At, kailan babalik lahat unti-unti sa normal. And then, meron na silang mga pinagpipilian for interim government. Temporary na maglilid sa bansa. So, so, pinagpipilian nila, guys. Hindi ko alam kung sino ang magiging temporary na na leader dito. And then, medyo kumalma na, wala nang masyadong mga balibalita kung anong mga pagsusunog at balita against balita about sa mga rally-rally, wala na masyado. And then na lang ang mga ngayon nangyayari, analysis kung ano ang mangyayari after. So, the aftermath of the rally is, ayun, napatalsik or napababa yung mga taong gusto nilang ipababa at yung mga gusto nilang, alam niyo yon, sirain ng mga properties ng mga nakakonect sa government na mga officials natin, ay kanilang mga nasira na or mga na nila, nasunog na nila. And then so ang inaantay natin ay ano ang next na mangyayari, kung magiging better ba ang Nepal or magiging worse. And then, maraming nag-comment na lalong maghihirap ang Nepal, magugutom, magkakaroon ng economic crisis. Alam nyo guys, matagal ng gutom ang mga tao dito. I mean, matagal ng hirap ang mga mamamayan dito. Matagal na ang economic crisis dito sa Nepal. Kaya, revolusyon nila na sana matapos na ang gutom, ang paghihirap at ang economic crisis dito. Kasi nga 'di ba, sa ang tagal na, parang walang katapusan. So, ayun yung nag-udyok sa kanila. So, kung after ng pangyayaring ito ay ganun pa rin ang magiging resulta, wala pa rin pagbabago, ay something wrong na guys, diba? Kailangan nilang, hindi ko alam kung ano ang kailangan nilang pag-isipan ngayon, or kung ano ang next step nila, or ano ang kailangan nilang gawin. Pero siguro ang nakikita kong next step, or kung alam ko ano mga pinagsasabi ko para maging better or para maging worth it ang mga lahat ng nangyari, ay
sana makapili or maka-elect sila ng deserving na mamumuno dito sa bansang ito. So sana ang next na mga mamuno ay mga hindi na yung mga dating mga matatanda na or mga matatagal na. Sana bigyan ng chance yung iba na honest, na ano yung, alam nyo yun, less corrupt. Kasi alam naman natin lahat na, sabi nga ni Con, lahat ay corrupt. Pero sana makapili ng less na corrupt at may sympathy, may care, may, alam nyo yun, may big heart para sa mga tao dito sa bansa na ito. So, ayun lang guys, let's hope for the best. Alam nyo, dami kong gustong sabihin sa inyo, pero bibili pa ako ng sliced bread. Gusto ni Sundan ng sandwich. So, next vlog, chika ulit tayo guys sa yung gusto kong mga sabihin sa inyo. Ayun lang muna for now. So, safe flight, Cecil. Mamimiss ka namin, but at the same time, sobrang saya ko na nabigyan siya ulit ng opportunity kasama ang kanyang asawa na makapagtrabaho guys sa Kuwait. Mag-ipon para makauwi ka ng Pinas. So, after mo umuwi ng Pinas, ipon ka ulit para pagbalik mo dito, may panimula ka, kung anong gusto mong gawin, free ka, mag-business, kung ano, magbahay ka ng sarili mo, basta, kung ano ang gusto mong gawin, magagawa mo. Kasi, ayun, may sarili kang income. So, sana smooth ang inyong maging life dyan sa Kuwait. So, ayun lang. Ang gaan ng feeling ko. Masaya ako para sa kanya. And masaya ako guys pag nakakapunta ako ng airport. Parang nagbabalik lahat ng mga memories. Nostalgia guys. Ang feeling ko ay parang mag-abroad din ako or uwi na ng Pinas. Or alam niyo yun, parang ang bango ng kape, ang bango ng airport. Alam niyo yun, ang saya, sobrang saya lang sa feeling. Bumabalik lahat ng mga, alam mo, masayang feeling pag umaalis, pag bumabalik dito, alam niyo yun. So, gusto ko lang sana makafeel ulit nun, makalipad, makabakasyon. Ayun lang guys. So, see you all on my next vlog. Thank you all so much. God bless. Bye.